Inagaw mo ang buhay ko. Sigaw ng kalaguyo habang suot ang kwintas ng aking kapatid. Sa kabilang kwarto, nag-aagaw buhay si Clara, habang ang asawang si Tomas ay nagpapakasarap. Patay na ang pabigat na yan, malamig niyang utos. Ngunit hindi nila alam, nagbalik ako mula sa impyerno. Ako si Lara. At ngayon, sisimulan ko ang paniningil. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Inagaw mo ang buhay ko. Sigaw ng kalaguyo habang suot ang kwintas ng aking kapatid. Sa kabilang kwarto, nag-aagaw buhay si Clara habang ang asawang si Tomas ay nagpapakasarap. Patay na ang pabigat na yan, malamig niyang utos. Ngunit hindi nila alam, nagbalik ako mula sa impyerno. Ako si Lara. At ngayon, sisimulan ko ang paniningil. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Masyadong manipis ang gintong ito para isama sa hukay. Wala na ring pakinabang ang babaeng ito. Tomas, pirmahan mo na ang waiver para tanggalin na ang makina at makuha na natin ang pera sa insurance. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Lara. Nakatago siya sa likod ng makapal na kurtina ng ospital, pigil ang hininga, habang pinagmamasdan ang nagaganap ilang hakbang lamang mula sa kanya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay halos magpakawala sa mamahaling kumot na kabibili lamang niya para sa kanyang kakambal. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng silid, kitang-kita niya kung paano walang pakundangang hinablot ng matandang babae. Si Aling Rosa, ang biyena ng kanyang kapatid, ang singsing sa walang malay na daliri ni Clara. Katabi nito si Toms, ang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang kapatid, na walang kakurap-kurap na nagpipirma sa isang dokumentong magtatapos sa buhay ng sarili nitong asawa. Bumigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ni Lara ay sinasakal siya ng sarili niyang konsensya at galit. Nagpapakamatay siya sa pagtatrabaho sa Dubai, nagpapadala ng bawat sentimong kikitain upang mabigyan ng magandang buhay si Clara. Habang narito ang kanyang kapatid, nakaratay, puno ng mga tubo sa katawan, at pinalilibutan ng mga demonyong nag-aanyong pamilya. Ang ritmikong pagtunog ng makinang nagdurugtong sa hininga ni Clara ay parang isang malupit na orasan na nagbibilang ng oras bago tuluyang manakaw ang lahat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at kalmutin ang mga mukha ng mag-ina. Ngunit ang pamamanhid ng kanyang mga binti ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Isang malalim at tahimik na paghikbi ang nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan hanggang sa tuluyang makalabas ang dalawa. Dahan-dahang lumapit si Lara sa kama. Hinaplos niya ang malamig na pisngi ni Clara at doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Paano humantong sa ganito ang lahat? Bakit hindi niya napansin ang pighati sa mga tawag nito? Nabalik lamang ang diwa ni Lara nang maalala niya ang isang mahalagang bahagi ng buhay ng kanyang kapatid. Si Maya, ang 5 taong gulang na anak ni Clara. Kung ganito kalamig ang mag-ina kay Clara, paano pa kaya sa isang inosenteng bata? Nilamon ng dilim ang malaking bahay ng mga krus nang makarating si Lara. Ginamit niya ang lumang susi na ibinigay noon ni Clara. Walang tao sa sala, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng nakababahalang katahimikan. Pinaibay niya ang pasilyo hanggang sa marating ang isang maliit na kwarto sa dulo, ang bodega. Mahigpit ang pagkakakandado nito, ngunit mula sa loob ay may maririnig na mahina at garalgal na paghikbi. Sa tulong ng isang matigas na bakal na napulot niya sa tabi, pinilit niyang sirain ang hamba ng pinto. Ang pag-awang ng pintuan ay naglabas ng amoy ng alikabok at panis na hangin. Sa isang madilim na sulok, nakapulupot sa sarili ang isang maliit na figura. Maya, nanginginig ang tinig ni Lara nang sambitin ang pangalan ng bata. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng musmos. Ang mukha nito ay puno ng mantsa ng luha at dumi. Sa panginginig ng mga balikat nito, naaninag ni Lara ang mga pasa sa maliliit na braso ng bata. Mahigpit na nakayakap si Maya sa isang lumang kamiseta, ang paboritong damit ni Clara.
Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ni Lara, nanlaki ang mga mata ng bata. Dahil sa pagiging magkakambal, iisang hulma ng mukha ang nakita ni Maya. Mama, Mama, bumalik ka. Gumapang ang bata palapit sa kanya. Walang pakialam sa magaspang na sahig at mabilis na yumakap sa kanyang mga binti. Ang bawat pag-iyak ni Maya ay tila nagpupunit sa kaluluwa ni Lara. Mama, wag mo na po akong iwan. Mabait na po ako. Wag mo na po akong hayaang saktan ni Papa. Hindi na po ako iiyak kapag kinukulong nila ako. Huwag ka lang po umalis ulit. Bumagsak sa sahig si Lara. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Ibinaon ang mukha sa buhok nitong amoy pawis at takot. Wala siyang maapuhap na salita. Ang sakit na naramdaman niya sa ospital kanina ay nadoble. Naging isang nag-aapoy na pagnanasang manakit, manira at maghiganti. Ang kanyang inosenteng pamangkin ay tinatrato na parang isang hayop sa sarili nitong pamamahay. Shh! Nandito na si Mama. Wala nang mananakit sa'yo. Pangako yan, anak. Pangako. Hinalikan niya ang noo ni Maya. Tinatanggap ang responsibilidad. Tinatanggap ang digmaang hindi niya sinimulan, ngunit titiyakin niyang siya ang tatapos. Kinabukasan ng madaling araw, nang makatulog na ng mahimbing ang bata, tumayo si Lara sa harap ng malaking salamin sa banyo. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mamahaling damit, ang makapal na makeup na nagtatakip sa kanyang pagod, at ang mahaba at inalagaang buhok na simbolo ng kanyang tagumpay sa ibang bansa. Ito si Lara, ang matapang, ang CEO, ang babaeng walang inuurungan. Ngunit hindi si Lara ang kailangan ng bahay na ito ngayon. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa cabinet. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig at mapanganib na apoy. Dahan-dahan, itinapat niya ang patalim sa kanyang buhok. Ang matalim na pagguhit ng gunting ay nag-iwan ng tahimik na alingaw-ngaw sa loob ng banyo. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mahahabang hibla sa sahig ay ang pagbura niya sa lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Hinugasan niya ang kanyang mukha hanggang sa mawala ang kulay ng kanyang labi at pisngi. Iniiwan ang isang maputla at pagod na anyo. Nang muli siyang tumingin sa salamin, hindi na niya nakita si Lara. Ang nakatingin sa kanya ay isang babaeng handang lunukin ang lahat ng pride, handang maging alipin at pumasok sa pugad ng mga ahas. Bukas, babalik si Clara at dadalhin ko kayo sa impyerno. Mabigat ang bawat hakbang ni Lara. Habang tinatahak ang pasilyo patungo sa pintuan ng bahay ng mga krus, ang puting benda sa kanyang ulo ay hindi lamang pantakip sa kunwaring sugat, kundi nagsisilbing paalala na mula sa sandaling ito, ang matapang na si Lara ay kailangang mamatay muna upang bigyang daan ang naghihirap na si Clara. Hawak niya sa kabilang kamay ang maliit at nanginginig na kamay ni Maya. Ang bata ay nakadikit sa kanyang binti, tila natatakot na sa pagpasok nila sa pintuang yon ay muling maglalaho ang kanyang ina. Nang bumukas ang pinto, ang malakas na kalansing ng basong nabasag sa sahig ang sumalubong sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa na tila nakakita ng isang multo. Ang basong hawak nito ay nagkadurog-durog sa paanan ng matanda, at ang tubig ay kumalat sa makintab na sahig na madalas ay si Clara ang naglilinis hanggang sa sumakit ang likod. Buhay ka pa? Ang tanong ni Aling Rosa ay walang bahid ng galak, kundi puno ng pagkadismaya at galit. Akala ko ba ay wala ng pag-asa ang mga doktor? Akala ko ba ay tuluyan ka ng magiging bangkay doon sa ospital? Lumingon si Lara nang dahan-dahan, pinipilit na gawing malungkot at tila naliligaw ang kanyang paningin. Ma, hindi ko po alam kung ano ang nangyari. Sabi ng doktor, milagro raw po na nagising ako, bagamat marami pa akong hindi maalala. Huwag mo akong mama! Sigaw ng matanda habang dinuduro si Lara. Nag-asawa ang anak ko para may mag-alaga sa kanya, para may magsilbi sa bahay na ito. Hindi para mag-alaga ng isang palamuning tulad mo na wala nang ginawa,
kundi magkasakit at gastusan. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan. 1 linggo pa lang kaming walang katulong. Punong-puno na ng alikabok ang bahay. Ramdam ni Lara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamao ay nakaakubli sa ilalim ng malapad na laylayan ng kanyang suot na blusa. Kung siya ang totoong Lara, baka nasampal na niya ang matandang ito, ngunit kailangang magtiis. Yumuko siya, hinahayaan ang kanyang buhok na tumakip sa kanyang mukha upang itago ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Pasensya na po, ma. Maglilinis na po ako pagkatapos kong pakainin si Maya. Anong pakainin? Ang huling piraso ng tinapay ay kinain na ng aso kanina. Magluto ka. At bago yon, punasan mo ang bawat sulok ng sahig na ito. Ayaw na ayaw ni Tomas ng maruming bahay kapag dumarating siya. Sa gitna ng kanyang paglilinis, narinig ni Lara ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Iyon ang hudyat ng pagdating ng haring turing ng bahay, si Tomas. Pagbukas ng pinto, agad na nagbago ang anyo ni Tomas nang makita ang mga kapitbahay na nakasilip sa labas. Mabilis siyang lumapit kay Lara at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na tila puno ng pagmamahal para sa mga matang nanonood mula sa labas. Salamat sa Diyos, Clara. Salamat at nagising ka. Ang bulong niya ay sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Ngunit ang kanyang mga bisig ay tila mga bakal na nagpapakulong kay Lara sa isang nakasusuklam na sitwasyon. Subalit nang tuluyan ng maisara ang pinto at mawala ang mga kapitbahay, biglang naglaho ang tamis sa mukha ni Tomas. Pabagsak niyang binitawan si Lara at itinulak ito palayo, dahilan upang mapaupo si Lara sa malamig na sahig. Huwag mong isiping dahil nakabalik ka, ay tapos na ang lahat. Mas malaki ang gastos ko sa ospital kaysa sa halaga mo sa bahay na ito. Magluto ka na at huwag kang mag-iinarte sa harap ko dahil baka ibalik kita sa ospital na wala ng hininga. Tumalikod si Tomas at pumasok sa kanyang opisina. Iniwan si Lara na nakaupo sa sahig habang pinagmamasdan siya ni Aling Rosa na may halong pangungutya. Nilapitan ng matanda ang kaldero ng kanin na katatapos lang maluto ni Lara at sadyang itinigal ito. Dahilan upang kumalat ang puting butil sa sahig. Hala, nadulas ang kamay ko. Pulutin mo yan, butil-butil. Huwag kang magsasayang ng pagkain sa bahay na ito dahil hindi mo naman ito pinaghirapan. Tahimik na lumuhod si Lara. Isa-isa niyang pinulot ang mga butil ng kanin mula sa sahig. Ang bawat butil ay tila simbolo ng bawat patak ng luha ng kanyang kapatid na nanatiling tahimik sa loob ng maraming taon. Sa bawat pagdampot niya, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Hahayaan niyang isipin ng mga ito na sila ang may kontrol hanggang sa dumating ang araw na siya mismo ang hihila sa kanilang mga paa patungo sa kanilang pagbagsak. Gabi na nang matapos ang lahat ng gawaing bahay, pumasok si Lara sa kwarto ni Maya at nakitang gising pa ang bata. Yakap-yakap ang kanyang binti habang nakatingin sa kisame. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, binuo ni Lara ang kanyang plano. Kailangan niyang mahanap ang mga dokumento ng bahay at ang bankbook ni Clara na alam niyang ninakaw ni Tomas. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng mag-ina, dahan-dahang lumabas si Lara at nagtungo sa opisina ni Tomas. Alam niyang may tinatago ang lalaking ito, mga sikretong mas madilim pa sa gabi. Gamit ang isang maliit na aspil, sinubukan niyang buksan ang isang drawer sa ilalim ng mesa na mukhang laging nakakunsi. Ang dahan-dahang paggalaw ng bakal sa loob ng susian ay tila tumutugma sa bilis ng kanyang kaba. Nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagkakalabit ng mekanismo, dahan-dahang bumukas ang drawer. Ngunit bago pa niya makita ang nilalaman nito, isang malakas na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito, Clara? Ang boses ni Tomas ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at mapanganib. Napako si Lara sa kanyang kinatatayuan
Ang kanyang mga kamay ay nanigas, habang ang lamig ng pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang likod. Ramdam ni Lara ang malakas na pagpintig ng ugat sa kanyang leeg, habang ang mga daliri ni Tomas ay mahigpit na nakabaon sa kanyang balikat. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng madilim na opisina ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa ilalim ng mapanuring titig ng lalaking ito, naramdaman ni Lara ang panganib, hindi lamang para sa kanyang plano, kundi para sa kanyang buhay. Nagtatanong ako, Clara, bakit ka narito sa loob ng opisina ko sa ganitong oras? Ang boses ni Tomas ay puno ng hinala. Tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Mabilis na nag-isip si Lara. Hindi siya pwedeng magpakita ng tapang. Kailangan niyang gamitin ang tanging sandata na mayroon siya ngayon. Ang kahinaan. Unti-unting nanghina ang kanyang mga binti at hinayaan niyang bumigat ang kanyang talukap. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis na tila kinakapos ng hangin. Masakit. Tomas, ang ulo ko. Ang boses ni Lara ay pabulong, garalgal, at puno ng hirap. Dahan-dahan siyang sumandal sa mesa, tila mawawalan ng malay. Parang umiikot ang paligid. Akala ko, kwarto natin ito. Naramdaman niya ang pagluwag ng hawak ni Tomas. Ang hinala sa mukha ng lalaki ay napalitan ng inis. Pabagsak nitong binitawan ang balikat ni Lara, dahilan upang halos mapasubsob ang babae sa sahig. Tisk, nakakasagabal ka talaga, kahit kailan. Dahil sa lintik na aksidenteng iyan, naging ulyanin ka na. Ang asidong sabi ni Tomas habang pinagmamasdan siyang dahan-dahang tumatayo. Lumabas ka na. Huwag mo na ulit guguluhin ang mga gamit ko kung ayaw mong ibalik kita sa ospital at iwanan doon habang buhay. Pagtuntong ng umaga, isang bagong mukha ang dumating sa bahay ng mga Cruz. Si Attorney Gabriel Manalac. Sa kanyang suot na plansadong polo at bitbit na leather briefcase, nagdala siya ng isang seryosong atmosfera sa loob ng magulong bahay. Si Gabriel ang matagal ng abogado ng mga Cruz, ang tanging nakakaalam sa madidilim na transaksyon ni Tomas sa likod ng mga legal na papel. Habang naghahanda ng kape si Lara sa kusina, naririnig niya ang seryosong usapan sa sala. Inilapag niya ang tray sa gitna ng mesa, nananatiling nakayuko at nakatago ang muka sa ilalim ng kanyang buhok. Ngunit sa isang pagkakataon, nang aksidenteng mahulog ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag, mabilis itong nasalo ni Lara bago pa man tumama sa sahig. Hindi lamang niya ito nasalo. Sa isang iglap, habang ibinibigay ang folder sa abogado, ang kanyang mga mata ay kusang dumapo sa mga numero sa loob ng dokumento. Isang balanse ng utang at mga ari-arian. Ang kanyang utak na si Nanay bilang isang mahusay na CEO sa Dubai ay automatikong nagkalkula ng mga butas sa naturang report. Naramdaman ni Lara ang titig ni Gabriel, isang titig na hindi katulad ng kay Tomas. Ang titig ng abogado ay mapanuri, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nagtagal ang kanilang mga mata ng ilang segundo, isang sandali, kung saan tila naramdaman ni Gabriel na ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang mahinang si Clara na madalas niyang makitang umiiyak noon. Salamat, Clara, ang seryosong sabi ni Gabriel. Mabilis pa rin pala ang iyong pakiramdam sa kabila ng iyong kalagayan. Nagkataon lang po, attorney. Ang pautal-utal na sagot ni Lara bago mabilis na tumalikod. Sa gitna ng usapan, inilabas ni Aling Rosa ang isang dokumento. Heto, anak. Pirmahan mo na ito para malipat na sa pangalan ni Tomas ang natitirang lote na iniwan ng mga magulang mo. Tutal, ikaw naman ay mahina na at hindi mo kayang asikasuhin ang mga buwis nito. Para na rin ito sa kinabukasan ni Maya. Alam ni Lara na iyon na ang huling ari-arian ni Clara. Kung mapipirmahan niya iyon, tuluyan na silang mawawalan ng laban. Habang inilalapit ni Aling Rosa ang pluma sa kamay ni Lara, isang mabilis na plano ang nabuo sa isipan ng babae. Tumingin siya
sa malaking takurin ng tsaa na nasa dulo ng mesa. Sa gitna ng kanyang pag-atake ng pagkahilo, sadyang naitulak ni Lara ang tray. Ang tunog ng porselanang nagkadurog-durog at ang tilamsik ng mainit na tsaa ay bumasag sa katahimikan ng sala. Ang tsaa ay bumuhos ng diretso sa dokumentong inihanda ni Aling Rosa, dahilan upang maging basang-basa ito at maglaho ang mga tinta. Ay Diyos ko, ang ulo ko. Mapasensya na po. Nagdilim ang paningin ko. Lara cried out, holding her head as she leaned heavily on the table. Wala kang kwenta. Sigaw ni Aling Rosa habang pilit na pinapatuyo ang papel na wala ng saysay. Ang laking abala mo talaga. Habang nangyayari ang gulo, lumapit si Gabriel kay Lara. Sa halip na magalit tulad ng mag-ina, kinuha ng abogado ang kanyang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng tsaa sa kamay ni Lara. Ang haplos ng kanyang mga kamay ay banayad at puno ng malasakit. Sa gitna ng init ng tsaa at ingay ng galit ni Aling Rosa, naramdaman ni Lara ang isang kakaibang seguridad sa piling ng lalaking ito. Ngunit nang magtagpo muli ang kanilang mga paningin, nakita ni Lara ang isang lihim na ngiti sa labi ni Gabriel. Isang ngiti na nagsasabing alam niya na ang nangyari ay hindi isang aksidente. Nang magpaalam na si Gabriel upang umalis, dumaan siya sa tabi ni Lara na abala sa pagpupunas ng sahig. Sa isang mabilis at hindi napapansing kilos, may inilaglag ang abogado sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Nang makasigurong wala nang nakatingin, kinuha ni Lara ang munting papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na gumuhit ng gumuhit sa kanyang isipan. Huwag kang masyadong magaling umarte. Hindi si Clara ang nakita ko sa iyong mga mata kanina. Magkita tayo sa simbahan bukas ng 6:00 ng gabi. Nabitawan ni Lara ang basahang hawak niya. Ang lamig ay muling gumapang sa kanyang katawan. Hindi lamang siya napapalibutan ng mga kalaban. Ngayon, may isang taong nakakaalam sa kanyang lihim at hindi niya alam kung ito ba ay isang kaibigan o isa pang panganib na kailangan niyang harapin. Ang swerte mo sa anak ko, Clara. Kung hindi dahil sa amin, baka nabulok ka na sa kalsada kasama ang anak mo. Ang tinig ni Aling Rosa ay matalas at malakas. Sadyang ipinaririnig sa mga kapitbahay na nagkakatipon sa kanilang maliit na bakuran para sa isang biglaang salo-salo. Habang ang lahat ay nagtatawanan at kumakain ng handang inihanda ni Lara, simula pa madaling araw, siya naman ay nakatayo sa tapat ng lababo. Tila isang aninong walang karapatang magpahinga. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Ginagamit ang konsepto ng utang na loob upang lalong ibaon ang kanyang kapatid sa kahihiyan. Si Tomas ay nasa gitna ng mga bisita, may hawak na baso ng alak at mayabang na nagkukwento tungkol sa kanyang pagiging mabuting asawa. Ang mga tao sa paligid ay tumatango, humahanga sa lalaking tila napakabait dahil pinatitira pa rin ang asawang baliw at walang silbi. Hindi nila alam na ang bawat butil ng kaning kinakain nila at ang bawat palamuti sa bahay na yon ay galing sa pawis at dugo ni Lara na ipinadala mula sa ibang bansa. Naramdaman ni Lara ang hapdi sa kanyang mga kamay. Ang balat sa kanyang mga daliri ay nagsisimula ng mamula at kumulubot dahil sa maghapong pagkakababad sa tubig at matapang na sabon. Sa bawat pagkuskos niya sa malalaking kaldero, naaalala niya ang mga gabi sa Dubai kung saan tinitiis niya ang lahat ng hirap para lamang may maipadala kay Clara. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa puot na namumuo sa kanyang dibdib. Habang pinapanood ang mga taong ito na nagpapakasasa sa pinaghirapan niya, habang ang kanyang kapatid ay nag-aagaw buhay sa ospital. Natapos ang handaan, ngunit ang paghihirap ni Lara ay tila nagsisimula pa lamang. Ang bundok ng mga maruming pinggan ay tila hindi nauubos. Ang kanyang likod ay nagsisimula ng kumirot at ang bawat pagyuko niya ay nagdadala ng matinding pagod na tila gustong magpabagsak sa kanyang katawan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa labas.
Akala niya ay isa lamang yon sa mga huling bisita. Ngunit nang bumukas ang pinto ng kusina, tumambad sa kanya si Gabriel. May nakalimutan daw siyang folder sa sala at kailangan niyang makuha ito. Huminto si Gabriel nang makita ang kalagayan ni Lara. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng kusina, kitang-kita ang pagod sa mukha ng babae at ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng tubig. Hindi nakaligtas sa paningin ng abogado ang pamumula ng mga braso ni Lara at ang tila paos na anyo nito. Nang walang sinasabi, lumapit si Gabriel sa lababo. Dahan-dahan niyang itinupi ang manggas ng kanyang mamahaling barong hanggang sa siko. Ang kanyang mga kilos ay maingat at determinado. Kumuha siya ng isa pang espongha at tumayo sa tabi ni Lara. Attorney Gabriel, anong ginagawa niyo? Ang pabulong na tanong ni Lara ay puno ng gulat. Baka makita kayo ni Tomas. Hayaan mo silang makakita. Ang seryosong sagot ni Gabriel habang sinisimulang sabunan ang isang plato. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na damdamin ni Lara. Hindi ko kayang panoorin ang isang babaeng mag-isang lumalaban sa ganitong karaming basura. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa kusina ay ang agos ng tubig at ang marahang pagtama ng mga pinggan sa isa't isa. Walang masyadong salita, ngunit ang bawat galaw ni Gabriel ay nagpapakita ng isang uri ng paggalang at pag-aalaga na matagal nang hindi nararamdaman ni Clara sa bahay na yon. Ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi ay nagbigay kay Lara ng isang kakaibang lakas. Ang pakiramdam na sa gitna ng kanyang pagpapanggap, may isang taong nakakakita sa tunay na paghihirap sa likod ng kanyang mga mata. Nang matapos ang huling baso, kumuha si Gabriel ng malinis na tuwalya at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Lara upang patuyuin ito. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay banayad, tila natatakot na baka masaktan palalo ang namamagang balat ng babae. Magpahinga ka na, Clara, o kung sino ka man, ang mahinang sabi ni Gabriel, sapapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Huwag mong hayaang ubusin ka ng galit mo bago mo pa matapos ang laban mo. Umalis si Gabriel, iniwan si Lara na may bagong uri ng pagkalito sa kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho nang makita niyang papasok si Tomas sa bahay, may kausap sa telepono habang nakasilip sa bintana. Mabilis na nagtago si Lara sa likod ng pintuan ng kusina, pinipigilan ang kanyang paghinga. Oh, sweetheart, malapit na. Ang malambing na tinig ni Tomas ay tila lason sa pandinig ni Lara. Konti na lang, makukuha na natin ang lahat. Hindi na natin kailangang magtiis sa baliw na yon. May nakausap na akong doktor sa probinsya, sa isang mental asylum. Pagkatapos makuha ang insurance at ang titulo ng lupa, itatapon ko na siya doon habang buhay. Doon na siya mabulok, basta tayo masaya. Nabitawan ni Lara ang basahang hawak niya. Ang bawat salita ni Tomas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kapatid. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Hindi lamang pera ang gustong kunin ng lalaking ito. Gusto niyang burahin ang pagkatao ni Clara sa mundo. Habang nakatingin sa kadiliman ng gabi sa labas ng bintana, alam ni Lara na wala na siyang oras para magduda. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis bago pa tuluyang maging totoo ang impyernong inihahanda ni Tomas para sa kanyang kapatid. Ang bawat pahina ng maliit at selyadong notebook na yon ay tila isang bukas na sugat na bumubuga ng sariwang dugo. Nakaupo si Lara sa malamig na sahig ng bodega na nagsisilbing kwarto ni Maya, habang ang liwanag mula sa isang maliit na bintana ay tumatama sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Lara! Patawad. Ang unang pangungusap pa lamang ng talaarawan ni Clara ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Patawad, dahil nagsisinungaling ako sa tuwing nagtatanong ka kung maayos ba ang lahat dito. Patawad dahil hindi ko masabi
na ang perang ipinapadala mo para sa pag-aaral ni Maya ay agad na kinukuha ni Aling Rosa para sa kanyang pansugal. Patawad dahil sa tuwing naririnig ko ang boses mo sa telepono, kailangan kong takpan ang mga pasa sa aking braso upang hindi mo marinig ang panginginig ng aking tinig. Binasa ni Lara ang bawat salita nang may hapdi sa kanyang dibdib. Nalaman niya mula sa mga pahinang iyon ang bawat gabing hindi pinapakain si Clara dahil lamang sa maling pagkakahimay ng gulay. Nalaman niya kung paano ginagamit ni Tomas ang pangalan ni Lara upang takutin si Clara, na kapag nagsalita ito ay ipapahinto ni Tomas ang trabaho ni Lara sa Dubai at sisirain ang buhay nito. Si Clara, sa kanyang pagmamahal sa kapatid, ay piniling maging punching bag ng Pamilya Cruz upang manatiling ligtas at matagumpay ang kanyang kambal sa ibang bansa. Ang bawat patak ng luha ni Lara sa papel ay nag-iiwan ng mantsa, tila pakikiramay sa mga luhang natuyo na roon noon pa man. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan ng kanyang posisyon bilang CEO, habang iniisip niyang sapat na ang pera para maging masaya ang kanyang pamilya, ang kanyang sariling dugo at laman ay dahan-dahang pinapatay sa loob ng bahay na ito. Naramdaman ni Lara ang isang maliit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Maya na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng bata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi nararapat sa kanyang edad. "Mama, huwag ka na pong umiyak." Ang mahinang bulong ni Maya. Kinuha ng bata ang laylayan ng kanyang lumang damit at sinubukang tuyuin ang mga mata ni Lara. "Di ba sabi mo, malakas tayo? Sabi mo, aalis na tayo rito?" Niyakap ni Lara ang bata ng buong higpit. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Kung noon ay paghihiganti lamang ang nasa isip niya, ngayon ay katarungan na ang kanyang layunin. Katarungan para sa bawat gabing natulog si Clara na gutom, para sa bawat sampal na tinanggap nito, at para sa kinabukasan ni Maya na ninakaw ng mga taong ito. Eksaktong 6:00 ng gabi, nagtungo si Lara sa maliit na simbahan sa dulo ng bayan. Doon, sa ilalim ng malamig na anino ng mga rebulto, naghihintay si Gabriel. Ang abogado ay hindi suot ang kanyang karaniwang Amerikana. Mukha siyang mas madaling lapitan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Naglakad sila patungo sa isang malapit na karinderya na halos wala ng tao. Ang tunog ng pag-andar ng ceiling fan sa itaas ay nagbibigay ng isang nakababahalang ritmo sa kanilang pag-uusap. "Alam kong hindi ikaw si Clara," ang panimula ni Gabriel matapos mailapag ang 2 baso ng tubig. "Ang Clara na kilala ko ay tila isang ibon na laging nakatungo. Ngunit ikaw ay may apoy sa iyong mga mata na kahit anong tago mo ay sumisilip." Huminga ng malalim si Lara. Inilabas niya ang maliit na talaarawan at inilapag sa mesa. "Ako si Lara, ang kambal na akala ng lahat ay nananatili sa disyerto ng Dubai. Ngunit narito ako dahil ang kapatid ko ay pinatay nila bago pa man ito malagutan ng hininga." Ikinuwento ni Lara ang lahat, ang mga pasa, ang pagnanakaw sa pera, ang insurance, at ang plano ni Tomas na itapon si Clara sa mental asylum. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Gabriel. Ang galit na namuo sa mukha ng abogado ay hindi lamang profesional, ito ay personal. "Tutulungan kita," ang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang panunumpa. Hindi lamang dahil ito ang tama, kundi dahil utang ko ito kay Clara. Maraming beses ko siyang nakitang nasasaktan noon, ngunit wala akong legal na basehan para makialam dahil pinagtatakpan niya si Tomas. Pero ngayon na, narito ka. Mayroon na tayong boses. Nagplano sila. Kailangan nilang mahanap ang mga orihinal na dokumento
na binabanggit sa talaarawan, ang Taptay Liu din, na naglalaman ng mga ilegal na transaksyon ni Tomas sa kumpanya. Iyon ang magsisilbing alas nila upang tuluyang mapabagsak ang lalaki. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, inihatid ni Gabriel si Lara hanggang sa kanto, malapit sa bahay ng mga Cruz. Mag-ingat ka, Lara. Ang mga taong gipit ay nakakagawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Huwag kang mag-alala, Gabriel, ang sagot ni Lara. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Mula ngayon, ako ang magiging bangungot nila. Ngunit habang naglalakad si Lara palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa kanyang tabi. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nanlilisik ang mga mata ni Aling Rosa. Nakita ng matanda ang kanyang dulas na paglabas sa karinderya kasama ang abogado. Ang mapanuring titig nito ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Naghahanap ng butas upang tuluyang sirain ang nag-iisang pag-asa ni Lara. Ang isang mabuting asawa ay dapat marunong makaramdam. Kung hindi mo na kayang ibigay ang pangangailangan ng asawa mo, huwag kang magrereklamo kung may ibang babaeng gagawa niyon para sa kanya. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang lason na dahan-dahang pumapatak sa hapagkainan. Nakaupo si Lara sa dulo ng mesa, nakatungo habang pinaglilingkuran ang kanyang asawang si Tomas at ang babaeng kasama nito, si Cindy. Hindi na nagawang itago ng pamilya Cruz ang kanilang kawalang hiyaan. Sa harap mismo ng kanilang bahay, ipinakilala ni Tomas si Cindy bilang kanyang business partner. Ngunit ang bawat malagkit na tinginan at haplos sa kamay ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Si Cindy ay suot ang isang kumikinang na kwintas na yari sa puting ginto. Agad itong nakilala ni Lara. Iyon ang regalong ipinadala niya para sa kaarawan ni Clara noong nakaraang taon. Ang makita ang pawis at hirap niya na suot ng isang babaeng sumisira sa pamilya ng kanyang kapatid ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Clara, iabot mo nga ang juice kay Cindy, utos ni Tomas. Ang boses nito ay walang bahid ng paggalang. At dahan-dahan ka, baka mabasag mo na naman ang baso sa katangahan mo. Pasensya na po, mahal. Pabulong na sagot ni Lara. Ginagaya ang boses ng isang babaeng tuluyan nang nawalan ng lakas ng loob. You know, Tomas, ang ganda pala talaga ng taste mo sa alahas. Sabi ni Cindy habang hinahaplos ang kwintas. Ang kanyang boses ay maarte at puno ng pangungutya habang nakatingin kay Lara. Sayang lang, at ang asawa mo, mukhang hindi man lang marunong mag-ayos. If I were you, I'd be embarrassed to take her out. Tumawa ng malakas si Aling Rosa. Kahit anong ayos mo sa basahan, Cindy, basahan pa rin yan. Kaya nga pinapasalamatan ko ang Diyos na dumating ka sa buhay ng anak ko. At least ngayon, may nakakasama na siyang kasing level niya. Naramdaman ni Lara ang init na dahan-dahang umaakyat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad sa ilalim ng mesa. Ang bawat serye ng tawanan ng tatlo ay tila mga tinik na pilit na ibinabaon sa kanyang puso. Gusto niyang tumayo, baligtarin ang mesa, at sampalin ang tatlong ito hanggang sa magmakaawa sila. Ngunit naalala niya si Clara. Naalala niya si Maya. Tumayo si Lara upang kuhanin ang mainit na mangkok ng sabaw mula sa kusina. Ang usok nito ay mainit at mabango, ngunit sa mga kamay ni Lara, ito ay isang sandata. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa pwesto ni Cindy, sadyang natisod ang kanyang paa sa binti ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng porselana at ang pagtilamsik ng mainit na sabaw ay bumasag sa tawanan ng tatlo. Ang mainit na likido ay dumapo ng diretso sa mamahaling damit ni Cindy. Ah! My dress! You stupid bitch! Tili ni Cindy habang mabilis na tumatayo. Sinusubukang ipagpag ang mainit na gulay sa kanyang kandungan. Diyos ko, pasensya na po. Pasensya na po, Cindy. Nagdilim lang po ang paningin ko. Hindi ko sinasadya. Lara cried out, throwing herself into a state of panic.
Kumuha siya ng basahan at nagsimulang punasan ang damit ni Cindy, ngunit sadyang dinidiinan niya ang pagpunas sa bahagi ng balat na namumula na dahil sa init. Tama na! Lumayo ka sa kanya! Sigaw ni Tomas habang marahas na itinulak si Lara palayo. Tumama ang likod ni Lara sa gilid ng cabinet. Ang sakit ay nagdulot ng panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Galit na lumapit si Tomas sa kanya. Ang kamay nito ay nakataas, handang magbigay ng isang malakas na sampal. Wala ka talagang silbi. Sinadya mo yon, di ba? Dumamba ang boses ni Tomas sa buong silid. Ngunit sa halip na pumikit at maghintay ng sakit, itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Sa isang sandali na hindi napansin ni Aling Rosa at Cindy, tinitigan ni Lara si Tomas ng diretso sa mga mata. Nawala ang maputla at takot na anyo ni Clara. Ang nakita ni Tomas ay ang malamig, matalas at mapanganib na mga mata ni Lara. Ang mga matang ginagamit niya upang pasukuin ang kanyang mga kalaban sa boardroom. Ang kamay ni Tomas ay napatigil sa ere. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang gumapang sa kanyang likod. Ang tingin na yon ay hindi galing sa isang biktima. Iyon ay tingin ng isang maninila. Mamahal, pasensya na po. Huwag po kayong magalit. Muling bumalik ang boses ni Clara, ngunit ang huli niyang tingin kay Tomas ay nag-iwan ng isang malalim na marka. Nalilito at tila nawalan ng lakas, ibinaba ni Tomas ang kanyang kamay. Umalis ka sa harap ko. Ngayon din. Pumasok ka sa kwarto mo. Dahan-dahang tumayo si Lara at lumakad palayo. Pagpasok niya sa madilim na kwarto, wala siyang naramdamang takot. Ang naramdaman niya ay ang matamis na lasa ng unang tagumpay. Naghintay siya hanggang sa maghating gabi, hanggang sa marinig niya ang malakas na hilik ni Tomas at ang mahinang tawanan ni Aling Rosa at Cindy sa sala habang nagiinuman. Tahimik siyang lumabas at muling nagtungo sa opisina ni Tomas. Gamit ang impormasyong nakuha niya mula sa pagmamasid sa mga nakaraang araw, mabilis niyang nahanap ang susi ng lihim na cabinet. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng cabinet ay naglabas ng amoy ng lumang papel at alikabok. Sa loob, nakatago ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. Kinuha niya ang isang asul na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang nilalaman nito. Ito ay isang kontrata ng insurance, isang insurance na may halagang 10 milyong piso na kinuha ni Tomas para sa buhay ni Clara ilang buwan bago ang aksidente. At ang mas masahol pa, ang pirma ni Clara sa ilalim ay halatang halata na peke. Hayop ka, Tomas! Bulong ni Lara sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel hanggang sa magusot ito. Hindi lamang ito bauhanja din. Ito ay isang planadong pagpatay para sa pera. Habang maingat niyang ibinabalik ang mga dokumento, isang mahinang tunog ng yabag ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumalaki sa ilalim ng siwang ng pintuan. Ito na ang lahat, Gabriel. Ang buhay ng kapatid ko na ginawa nilang negosyo. Ang boses ni Lara ay nanginginig sa gitna ng malamig na opisina ni Gabriel. Inilapag niya ang mga kopya ng kontrata ng insurance. Sa ibabaw ng mesa ang mga dulo ng papel ay tila sumasalamin sa talim ng kanyang galit. Ang bawat salita at pirma sa dokumentong iyon ay isang patunay ng kawalang hiyaan ni Tomas, isang planadong pagtatapos sa buhay ni Clara para lamang sa pera. Tiningnan ni Gabriel ang mga papel, ngunit hindi siya nagulat. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa tapat ni Lara. Sa loob nito ay may mga litrato, mga record ng flight mula sa Dubai, at isang detalyadong ulat ng investigasyon. Hindi ko na kailangan ang mga papel na ito para malaman kung sino ka talaga, Lara. Ang seryosong sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babae, puno ng isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Alam ko, ang bawat galaw mo, simula nang tumapak ka sa airport. Alam ko na ang tunay na Clara ay kasalukuyang nakaratay
sa isang pribadong kwarto sa ospital na binabayaran mo ng palihim. Tumigil ang mundo ni Lara. Ang maskara ng pagiging mahina na pilit niyang isinusuot ay tila nagkadurog-durog sa isang iglap. Ang kaba na kanina pa nakabara sa kanyang dibdib ay sumabog, naglalabas ng lahat ng sakit, pagod at takot na itinago niya sa loob ng maraming linggo. Bumagsak ang kanyang mga balikat, ang kanyang mga kamay na kanina ay nakakuyom sa galit ay nagsimulang manginig. Sa unang pagkakataon, simula nang bumalik siya sa Pilipinas, hinayaan ni Lara na makita ng ibang tao ang kanyang tunay na anyo. Ang matapang na CEO ay naglaho at ang naiwan ay isang kapatid na ang puso ay punong-puno ng sugat. Bakit Gabriel? Bakit kailangang mangyari ito sa kanya? Ang boses ni Lara ay nabasag. Ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maputlang pisngi. Napaka-inosente ni Clara. Wala siyang ginawa kundi magmahal at magsakripisyo. Bakit ang mga taong tulad ni na Tomas at Aling Rosa ang nananatiling malaya, habang ang kapatid ko ay hindi na makadilat? Ang bawat paghikbi ni Lara ay tila isang hiyaw ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat gabing pinapanood niya ang kanyang kapatid mula sa malayo. Ang bawat sampal na tinanggap niya mula kay Tomas habang nagpapanggap siya, at ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa puot. Dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Lara at lumuhod sa tapat nito. Hindi siya nagsalita ng mga mababaw na pangungusap. Sa halip, kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Lara at binalot ang mga ito sa kanyang malalaking palad. Ang haplos ng kanyang kamay ay matatag, puno ng pangakong hindi siya bibitaw. Lara, tingnan mo ako. Ang pautos ngunit malambing na tinig ni Gabriel. Mula sa sandaling ito, tapos na ang pag-iisa mo. Hindi ka na biktima rito at hinding-hindi ko papayagang masaktan ka pa nila. Gagamitin ko ang lahat ng batas na alam ko, ang lahat ng koneksyon ko, para siguraduhin na mabubulok sa kulungan ang mga taong gumawa nito kay Clara. Ang init ng mga kamay ni Gabriel ay dahan-dahang pumatay sa lamig na nararamdaman ni Lara. Sa gitna ng bagyong kinakaharap niya, natagpuan niya ang isang kanlungan. Ang abogado, na dati ay kinatatakutan niya, ay naging kaisa ng kanyang kaluluwa sa labang ito. Nagsimula silang bumuo ng plano. Huwag nating unahin ang kulungan, Lara. Unahin nating wasakin ang tanging bagay na mahalaga sa kanila, ang pera. Ang mungkahi ni Gabriel habang sinusuri ang mga bank accounts ni Tomas. Gagamitin natin ang sarili nilang kasakiman para mahulog sila sa sarili nilang bitag. Nagplano sila kung paano dahan-dahang uubusin ang mga assets ni Tomas, kung paano ililipat ang mga pag-aari nito pabalik kay Clara nang hindi nito napapansin. Ang bawat hakbang ay maingat, tila isang laro ng chess kung saan ang bawat galaw ay may katumbas na buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang tunog ng pag-vibrate nito sa ibabaw ng mesa ay nagdala ng isang nakababahalang pakiramdam. Mabilis na sinagot ni Gabriel ang tawag. Ano? Sigurado ba kayo? Ang boses ni Gabriel ay biglang naging matigas. Lumingon siya kay Lara. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Lara, kailangan nating magmadali. Tumawag ang nurse sa ospital. Ang mabilis na sabi ni Gabriel habang hinahablot ang kanyang susi ng sasakyan. May isang lalaking nagpanggap na maintenance personnel ang pumasok sa kwarto ni Clara. Sinubukan niyang patayin ang makinang nagdurugtong sa hininga ng kapatid mo. Ang pakiramdam ng tagumpay ni Lara kanina ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi pa sila tapos, ngunit ang kalaban ay nagsimula nang gumalaw para tapusin ang lahat ng ebidensya. Ang dagundong ng makina ng sasakyan ni Gabriel ay tila sumasabay sa mabilis at hindi maayos na tibok ng puso ni Lara. Sa bawat pagpiga ni Gabriel sa silinyador, ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong guhit sa labas ng bintana.
Ngunit ang tanging malinaw sa isipan ni Lara ay ang imahe ng kanyang kapatid na mag-isang lumalaban para sa kanyang huling hininga. Nang makarating sila sa ospital, ang amoy ng alkohol at ang malamig na simoy ng aircon ay sumalubong sa kanila sa pasilyo. Halos madulas si Lara sa pagtakbo patungo sa kwarto ni Clara. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng takot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, hinarang siya ng isang lalaking nakauniporme, ang gwardiyang kinuha ni Gabriel ng palihim. Ligtas na po ang pasyente, Attorney Gabriel. Ang ulat ng gwardya, ang boses nito ay kalmado sa gitna ng tensyon. Hindi nakapasok ang salarin dahil sa higpit ng seguridad. Tumakas po siya nang mapansin niyang papalapit kami, pero nananatiling maayos ang lahat ng kagamitang medikal sa loob. Ang marinig ang mga salitang iyon ay tila pag-alis ng isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Lara. Unti-unting nanghina ang kanyang mga binti hanggang sa mapaupo siya sa isa sa mga upuang plastik sa labas ng kwarto. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakakuyom sa takot ay dahan-dahang bumitaw at nagsimulang manginig. Lumapit si Gabriel at tumabi sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang isa sa mga kamay ni Lara. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa pagitan ng mga daliri ni Lara. Hinahawakan ito ng mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Ang init ng palad ng abogado ay tila isang lunas sa nanlalamig na katawan ni Lara. Huminga ka, Lara. Ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay malalim at tila isang anchor na pumipigil kay Lara na tuluyang malunod sa kanyang emosyon. Narito ako. Hindi ko sila hahayaang lumapit muli sa kanya. Dahan-dahang isinandal ni Gabriel ang ulo ni Lara sa kanyang balikat. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang agos ng hangin mula sa bentilasyon at ang malalayong yabag ng mga nurse. Sa posisyong yun, naramdaman ni Lara ang bango ng pabango ni Gabriel, isang amoy na kahoy at sariwang hangin na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang hindi niya kailangang maging isang sundalo. Sa piling ng lalaking ito, maaari siyang maging isang babaeng nasasaktan at napapagod. Ang bawat pagtibok ng puso ni Gabriel na nararamdaman niya sa kanyang ulo ay tila isang pangako ng kaligtasan. Dahan-dahang nilamon ng antok at pagod ang kanyang sistema hanggang sa tuluyan siyang makaidlip sa balikat ng abogado habang ang kamay ni Gabriel ay nananatiling nakahawak sa kanya, tila natatakot na baka sa pagbitaw niya ay muling gumuho ang mundo ni Lara. Nagising lamang ang diwa ni Lara nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng sasakyan. Nakasandal pa rin ang kanyang ulo sa upuan at ang sikat ng umaga ay dahan-dahan nang sumisilip sa abot tanaw. Nakabalik na sila sa tapat ng bahay ng mga Cruz. Kailangan mo nang pumasok, ang malambing na paalala ni Gabriel. Mag-ingat ka. Tatawag ako kapag may balita na ako tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon. Tumango si Lara. Binibitawan ang komportabling pakiramdam sa loob ng sasakyan ni Gabriel. Isinuot niya muli ang kanyang maskara. Ang maskara ni Clara. Matamlay siyang naglakad patungo sa pintuan. Ang kanyang puso ay muling bumibigat sa bawat hakbang. Pagpasok niya sa sala, ang katahimikan ay tila isang babala. Walang tao, ngunit ang amoy ng kape ay nananatili sa hangin. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ang tanging nais ay mahiga muna bago simulan ng panibagong araw ng pagpapanggap. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nanigas ang kanyang buong katawan. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama si Aling Rosa. Ang mukha ng matanda ay madilim, puno ng isang uri ng tagumpay na nakakakilabot. Sa kanyang mga kulubot na kamay, hawak niya ang maliit at selyadong notebook na sadyang itinago ni Lara sa ilalim ng kutsyon. Akala mo ba ay hindi ko malalaman?
Ang boses ni Aling Rosa ay matigas at puno ng panunwa. Masyado kang naging kampante, Clara. O baka dapat kitang tawagin sa ibang pangalan? Ang daming nakasulat dito. Mga bagay na hindi dapat malaman ng ibang tao. Itinaas ng matanda ang talaarawan ni Clara. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng ebidensya ng kanilang mga kasalanan. Sa sandaling iyon, ang lamig ay muling gumapang sa likod ni Lara. Ang kanyang lihim ay hawak na ng kaaway at ang tanging alas na mayroon siya ay tila magiging dahilan pa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Akala mo ba ay malulusutan mo ako sa pagkakataong ito, Clara? O baka dapat kitang tawagin sa kung anumang pangalang nakasulat sa mga pahinang ito? Ang tinig ni Aling Rosa ay matalim, tila isang hiwa ng labahas sa katahimikan ng kwarto. Nakatayo siya sa gitna ng silid, hawak ang talaarawan ni Clara na parang isang tropeo ng tagumpay. Sa bawat pagbuklat niya ng mga pahina, ang tunog ng papel na nalulukot ay tila bawat piraso ng puso ni Lara na dahan-dahang nadudurog. Nabitawan ni Lara ang tumpok ng mga nilabhang damit ni Maya na hawak niya. Ang bawat hibla ng tela ay tila naging kasing bigat ng tingga sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay tumitibay sa bilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, habang ang paligid ay unti-unting nagdidilim sa kanyang paningin. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bawat gabing hindi siya natulog para magplano, ay tila naglalaho na parang usok sa harap ng matandang ito. Dahan-dahang lumuhod si Lara sa tapat ni Aling Rosa, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil kailangan niyang gawin ang huling pagtatanghal ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kunwaring takot. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na apron, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumindot sa record button ng kanyang cellphone na laging nakahanda sa kanyang bulsa. Ma, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong ipakita yan kay Tomas. Ang pabulong at garalgal na pagsamo ni Lara. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Ibibigay ko po ang lahat ng natitira kong pera. Huwag niyo lang po akong itapon sa kalsada. Kawawa naman po si Maya. Humagalpak ng tawa si Aling Rosa. Isang tawang puno ng puot at kawalang hiyaan. Pera? Ang perang ipinapadala ng kapatid mo? Ubos na yon, Clara. Matagal ko nang naisugal ang bawat sentimong pinaghirap. Naghirapan ng kambal mo at itong bahay na ito, magiging akin na ito kapag tuluyan ka nang nawala. Akala mo ba ay hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit nahulog si Clara sa hagdan? Nakita ko ang lahat ng gabing iyon. Nakatayo ako sa tuktok. Pinapanood kitang makipag-away kay Tomas bago ka tuluyang bumagsak. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Pinanood kita. Pinanood kong dumanak ang dugo mo habang hinihintay kong malagutan ka ng hininga para makuha ko na ang titulo ng lupa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Lara sa pagkatao nito. Ang pag-amin ni Aling Rosa sa kanyang kawalang aksyon habang nag-aagaw buhay si Clara ay ang huling pako sa krus na papasanin nito. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Lara. Ang nanginginig niyang mga balikat ay naging matatag at ang kanyang anyo ay dahan-dahang nagbago. Tumayo siya ng tuwid, hinarap ang matanda nang walang anumang bahid ng takot. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo, isang anyong hindi kailanman nakita ni Aling Rosa sa mahinang si Clara. Salamat sa ebidensya, Ma, ang malamig na sabi ni Lara. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang umiikot na timer ng recording. Hindi ko na kailangang maghanap ng saksi. Ikaw na mismo ang nagbigay sa akin ng susi para mabulok ka sa kulungan kasama ng anak mo. Napaatras si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay naging maputla na parang papel.
Ang talaarawan sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Tomas, galit na galit dahil sa pagkatalo ng kanyang kumpanya sa isang malaking deal. Ano na naman itong kaguluhan na ito? Sigaw ni Tomas habang mabilis na lumalapit. Mabilis na ibinalik ni Lara ang anyo ng isang biktima. Napasubsob siya sa sahig, humahagulgol habang nakaturo kay Aling Rosa. Tomas, tulungan mo ako. Si Ma, kung ano-ano ang sinasabi niya. Sinasabi niyang ako raw ang pumatay sa sarili kong anak. Sinasabi niyang hindi raw ako si Clara. Parang nawawala na po siya sa sarili niya, Tomas. Natatakot ako para kay Maya. Naguluhan si Tomas. Tiningnan niya ang kanyang ina na nanginginig at tila hindi makapagsalita sa tindi ng gulat. Sa isipan ni Tomas, ang kanyang ina ay matagal na ring nagpapakita ng mga senyales ng pagiging ulyanin at paranoid dahil sa pagsusugal. Ma, ano na naman ba itong pinagsasabi mo? Ang pagalit na tanong ni Tomas habang hinahablot ang braso ng matanda. Umalis ka rito. Magpahinga ka sa kwarto mo at huwag mo nang guguluhin si Clara. Marami na akong iniisip na problema sa kumpanya. Huwag mo nang dagdagan ang kabaliwan mo. Habang kinakaladkad ni Tomas ang kanyang inapalayo, nanatiling nakasubsob si Lara sa sahig. Ngunit sa ilalim ng kanyang buhok na tumatakip sa kanyang mukha, isang matalas at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mabilis niyang isinent ang file ng recording kay Gabriel na may mensaheng, ito na ang huling piraso ng puzzle. Nang makaalis ang mag-ina, tumayo si Lara at dahan-dahang pinagpagan ang kanyang apron. Ang kanyang puso ay unti-unti nang kumakalma. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Tomas na naiwan sa ibabaw ng mesa sa sala. Dahan-dahan niyang sinilip ang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Ang transfer ng 10 milyong piso ay tapos na. Maaari mo na itong kunin sa offshore account mo bukas ng umaga. Handa na ang lahat para sa pagtakas mo. Napatigil ang paghinga ni Lara. Ang pera ng insurance ni Clara. Dahan-dahan na itong inilalabas ni Tomas sa bansa. Kung hindi siya makakakilos bago sumikat ang araw, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawalan ng saysay at tuluyan ng makakatakas ang hayop na pumatay sa kanyang kapatid. Wala na akong paki sa babaeng yan. Basta makuha ko ang pera, kahit mabulok na siya sa kalsada, kasama ang batang yan, wala na akong pakialam. Ang mga salitang yon ni Tomas na binitawan niya habang kausap ang kanyang kalaguyo sa telepono ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Lara. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina, bitbit ang isang tray ng mainit na hapunan na sadyang inihanda niya para sa kanyang asawa. Ang usok mula sa sabaw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Isang kabalintunaan sa lamig ng katotohanang kanyang naririnig. Sa loob ng maraming taon, ganito pala ang turing ni Tomas kay Clara, isang kasangkapan lamang na itatapon kapag wala ng pakinabang. Naramdaman ni Lara ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang gumawa ng mahinang tunog ng pagtama ng porselana sa bakal. Kaya mabilis niyang hinigpitan ang kapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang mga kamay. Nasa bawat hibla ito ng kanyang pagkatao. Gusto niyang pumasok at isaboy ang mainit na sabaw sa mukha ng lalaking ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanya na sumigaw. Pumasok siya sa silid ng may peking ngiti. Pilit na itinatago ang nag-aapoy na puot sa kanyang mga mata. Tomas, heto na ang hapunan mo. Alam kong pagod ka na sa kumpanya. Hindi man lang siya tiningnan ni Tomas. Pabagsak nitong ibinaba ang telepono at marahas na hinawi ang mga papel sa kanyang mesa. Ang galit sa mukha nito ay hindi na maitatago. Ang kumpanya nito ay tuluyan ng gumuho
At ang tanging pag-asa nito ay ang pera ng insurance na dahan-dahan nang kinukuha ni Lara sa tulong ni Gabriel. "Umalis ka rito, Clara! Wala akong oras para sa pagkain mo!" Sigaw ni Tomas. Ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na hayop na nagigipit sa isang sulok. Sa labas ng opisina, narinig nila ang mahinang tunog ng pagkabasag ng isang plorera sa sala. Si Maya iyon, na sa sobrang takot sa sigaw ng kanyang ama, ay hindi sinasadyang naitulak ang dekorasyon. Ang tunog ng porselanang nagkadurog-durog sa sahig ay tila mitya na nagpasabog sa natitirang pasensya ni Tomas. Mabilis na lumabas si Tomas at nakita ang nanginginig na si Maya. "Ikaw na bata ka. Wala ka nangang silbi. Naninira ka pa ng gamit." Ang galit ni Tomas ay hindi na makatao. Itinaas nito ang kanyang malaking palad, handang ibagsak ang lahat ng kanyang kabiguan sa maliit na katawan ng kanyang anak. Bago pa man tumama ang kamay ni Tomas kay Maya, mabilis na humarang si Lara. Ang malakas na tunog ng palad na tumama sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ramdam ni Lara ang agad na pamamanhid ng kanyang mukha, ang lasa ng dugo sa kanyang bibig, at ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ngunit sa halip na tumumba, nanatili siyang nakatayo sa harap ni Maya. Yakap-yakap ang bata ng buong higpit. Tiningnan ni Lara si Tomas ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang labi ay tila isang sumpa laban sa lalaking ito. "Huwag mong sasaktan ang anak ko, Tomas. Hinding-hindi mo na siya masasaktan muli." Napatigil si Tomas. May kung anong kakaiba sa boses ni Clara. Isang awtoridad na hindi niya kailanman nariinig dito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mabilis na lumabas si Cindy mula sa isa pang kwarto, bit-bit ang kanyang mga maleta. "Aalis na ako, Tomas. Sabi mo mayaman ka, pero wala ka na palang pera. Huwag mo na akong tatawagan muli." Ang malamig na sabi ng kalaguyo bago tuluyang lumabas ng bahay, iniwan ang isang Tomas na tila nawalan ng bait. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakatakot kaysa sa sigawan kanina. Naghahanda si Lara ng gatas para kay Maya nang pumasok si Tomas sa kusina. Ang hitsura nito ay maayos na. Tila bumalik ang dating mabuting asawa na maskara nito. "Clara, mahal, pasensya na sa nangyari kanina. Masyado lang akong stressed." Ang malambing na sabi ni Tomas, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang buhay. Kumuha siya ng isang baso ng gatas at inilapag ito sa harap ni Lara. "Inumin mo ito. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Gusto kong bumawi sa inyo ni Maya simula bukas." Pinanood ni Lara ang dahan-dahang paggalaw ng likido sa loob ng baso. Napansin niya ang isang maliit at puting residue sa ilalim nito. Mga labi ng isang gamot na hindi sadyang natunaw ng maayos. Ang tibok ng kanyang puso ay muling bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkumpirma ng kanyang hinala. Ang lalaking ito ay hindi titigil hanggat hindi siya nawawala. "Salamat, Tomas," pabulong na sagot ni Lara. Itinaas niya ang baso, dahan-dahang inilapit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ni Tomas na tila naghihintay ng isang hatol. Ininom ba talaga ni Lara ang lason? O ito na ang huling pagkakataon ni Tomas na makatakas sa impyernong kanyang ginawa? "Inumin mo na, mahal, para mawala ang lahat ng sakit at pagod mo." Ang boses ni Tomas ay parang isang malambing na kanta, ngunit para kay Lara, ito ay tunog ng isang hatol. Nakatitig siya sa puting likido sa loob ng baso, kung saan ang mga maliliit at hindi natunaw na butil ng lason ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ang meryendang inihanda niya para sa kanyang asawa ay nakapatong pa rin sa mesa. Isang huling pagpapakita ng pag-aalaga na sinasagot naman ng lalaki ng isang tangkang pagpatay. Napakasakit isipin na sa bahay na ito, ang pag-ibig ay isang patibong at ang katapatan ay isang lason
Naramdaman ni Lara ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibong nagpupumiglas na makalabas sa hawla. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa baso ay nanlalamig at ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik, dahilan upang maging mahirap ang bawat paglunok ng sariling laway. Sa harap niya, ang lalaking nangakong magbibigay ng proteksyon kay Clara ay nakatingin sa kanya nang may mapanlinlang na ngiti, naghihintay na makita ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahang itinaas ni Lara ang baso. Itinapat niya ito sa kanyang mga labi. Ngunit sa isang mabilis at maingat na kilos, hinayaan niyang tumulo ang gatas sa loob ng makapal na panyo na nakatago sa kanyang kabilang kamay, habang ang kanyang lalamunan ay gumagalaw na tila lumulunok. Pagkababa ng baso, nagkunwari siyang nahihilo. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang bumigat at ang kanyang katawan ay sumandal sa gilid ng lababo. Ayan, matulog ka na, Clara. Ang huling narinig niyang bulong ni Tomas bago siya dahan-dahang binuhat nito patungo sa kama. Nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto at ang paglayo ng mga yabag ni Tomas, mabilis na idinilat ni Lara ang kanyang mga mata. Agad siyang nagtungo sa banyo at isinuka ang anumang bahid ng gatas na pumasok sa kanyang bibig, habang ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa galit at dumi. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw sa isang tahimik na parke sa labas ng bayan, nagtagpo ang landas ni Lara at Gabriel. Ang abogado ay suot ang kanyang asul na Amerikana, ngunit ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala nang makita ang pasa sa pisngi ni Lara. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahang kinuha ang mga kamay ng babae at pinagmasdan ang mga ito ng may lalim ng damdamin. Ito na ang lahat, Lara. Ang seryosong sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang itim na folder. Ang kumpanya ni Tomas ay sayo na. Ang lahat ng utang niya ay binili na ng kumpanya mo sa Dubai. Bukas, sa gabi ng inyong anniversary gala, wala na siyang matataguan. Ang lahat ng kanyang kasakiman ay babalik sa kanya sa harap ng lahat ng taong sinubukan niyang lokohin. Huminga ng malalim si Lara. Sa gitna ng tensyon ng paparating na gabi, naramdaman niya ang banayad na haplos ni Gabriel sa kanyang pisngi. Iniingatan ang bahaging may pasa. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Lumilikha ng isang marahang musika sa paligid nila. Pangako, Lara. Pagkatapos ng gabing ito, ibabalik ko ang ngiti mo. Hinding-hindi ka na matatakot muli. Ang pabulong na pangako ni Gabriel. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at nag-iwan ng isang matamis at magalang na halik sa noo ni Lara. Ang halik na yon ay hindi lamang tanda ng pag-ibig, kundi isang selyo ng proteksyon at tiwala. Pakiramdam ni Lara ay muli siyang nabuhay, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat na mahalin at pahalagahan. Bumalik si Lara sa bahay na may dalang bagong lakas. Nagtungo siya sa kanyang silid at inilabas ang isang mahaba at pulang bestida na sadyang inihanda niya para sa susunod na gabi. Ang kulay nito ay tila dugo, ang dugo ng katarungan na matagal nang hinihingi ng kanyang kapatid. Habang hinahaplos niya ang tela, isang plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng madilim na kwarto ni Aling Rosa, ang matanda ay may ginagawang nakakangilabot. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, maingat niyang inilalagay ang isang maliit na kagamitan sa loob ng flower vase na nakaharap sa kama ni Lara. Ang maliit na lente ng kamera ay nakatitig ng direkta sa direksyon kung saan madalas makitang kausap ni Lara ang kanyang sarili o ang kanyang cellphone. Akala mo ay matalino ka, Clara, o kung sino ka man. Ang nakanginginig na bulong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang screen ng kanyang monitor.
Kapag nakuha ko ang video mo, nakasama ang abogadong yon, sisiguraduhin kong wala kang matataguan. Handa na ang bitag para sa'yo. Ang tahimik na pagpikit-pikit ng maliit na pulang ilaw sa loob ng vase ay tila isang orasang nagbibilang. Ang gabi ng selebrasyon ay magiging gabi ng paghuhukom, ngunit hindi alam ni Lara na ang kanyang bawat kilos ay pinagmamasdan na ng mga matang puno ng lason at inggit. Ang sikat ng araw sa umaga ng anibersaryo ay tila walang pakiramdam sa bigat na nararamdaman ni Lara. Sa loob ng mansyon ng mga Cruz, ang bawat sulok ay puno ng abalang paghahanda. Ang ingay ng mga tauhan na nagkakabit ng mga kurtinang seda at ang amoy ng sariwang bulaklak na hatid ng mga florist ay dapat sanang magdala ng katuwaan. Ngunit para kay Lara, ito ay amoy ng isang marangyang libing. Si Thomas ay abala sa harap ng malaking salamin, maingat na inaayos ang kanyang mamahaling tuksido. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan. Tila nakalimutan na niya ang tangkang paglason sa kanyang asawa kagabi. Sa kanyang isip, ang gabing ito ang magiging daan upang makakuha siya ng mga bagong investor na magliligtas sa kanyang bumabagsak na kumpanya. Hindi niya alam na ang bawat palamuti at bawat pagkaing ihahanda ay binayaran na ng kumpanya ni Lara sa Dubai. Isang huling hapunan para sa kanyang kasakiman. Siguraduhin mong maayos ang hitsura mo mamaya, Clara. Ang utos ni Tomas habang hindi tumitingin sa asawa. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga kliyente ko. Magsuot ka ng makapal na makeup para hindi mahalata ang pasa sa mukha mo. Sabihin mo na lang na nadulas ka. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Aling Rosa ay halos magmukhang Christmas tree sa dami ng alahas na isinuot. Ang bawat daliri nito ay may singsing at ang kanyang leeg ay halos hindi na makita dahil sa makapal na kwintas na ginto. Mga alahas na alam ni Lara na binili mula sa nakaw na pera ni Clara. Nakangiti ang matanda habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigang tsismosa sa telepono. Ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak at ang marangyang party na gaganapin. Nang sumapit ang gabi, ang malaking ballroom ay napuno ng mga taong suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang marahang himig ng orkestra sa gilid ay nagbibigay ng isang ilusyon ng perpektong buhay. Ngunit sa gitna ng karangyaan, si Lara ay nananatili sa kanyang kwarto, nakatitig sa pulang bestida na nakalatag sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang isinuot ang damit. Ang pula nito ay kasing tapang ng apoy na naglalagablab sa kanyang puso. Nang tingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi na niya nakita ang takot. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng awtoridad. Nilagyan niya ng matingkad na pulang lipstick ang kanyang mga labi, isang simbolo ng katarungang malapit na niyang makamit. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, ang lahat ng mata ay napadako sa kanya. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa sulyap ng mga panauhin. Si Lara ay tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng kasiguraduhan, malayo sa mahina at mahiyaing Clara na kilala ng lahat. Nakita niya si Gabriel sa malayo. Ang abogado ay suot ang isang itim na tuxedo, mukhang matikas at kagalang-galang. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa isang mabilis na pagtango ni Gabriel, alam ni Lara na handa na ang lahat. Ang bawat file, bawat ebidensya, at bawat dokumento ay nasa pwesto na. Lumapit si Tomas kay Lara at hinawakan ang kanyang bewang para sa isang picture-perfect na moment. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Tomas ay tila nakakasuka para kay Lara. Ngunit nanatili siyang nakangiti. Ang ganda mo ngayon, mahal, ang pabulong na sabi ni Tomas, ngunit ang kanyang hawak sa bewang ni Lara ay masikip at puno ng babala. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, kundi pagsisihan mo. Ngumiti lamang si Lara, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata.
Huwag kang mag-alala, Tomas. Ang gabing ito ay hinding-hindi mo malilimutan. Tumayo si Tomas sa gitna ng entablado. Itinaas ang kanyang baso ng champagne para sa isang toast. Ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa kanya, habang ang mga panauhin ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa aking asawa, si Clara, ang panimula ni Tomas, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Salamat sa pagtitiis at pagmamahal. Para sa ating anibersaryo, may inihanda akong isang maikling video na nagpapakita ng ating paglalakbay bilang isang pamilya. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking projector screen sa likod ni Tomas ay nagsimulang magliwanag. Ramdam ni Lara ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Ito na ang sandaling magbabago sa lahat. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Aling Rosa na may hawak na remote control at nakatingin sa kanya nang may nakakatakot na ngisi. Ang bawat mata sa loob ng engrandeng ballroom ay nakatuon sa malaking screen, naghihintay ng isang madamdaming pagtatanghal ng pag-ibig. Ngunit ang unang tunog na lumabas sa mga speaker ay hindi isang matamis na musika, kundi ang garalgal at nakapangingilabot na boses ni Aling Rosa. Matagal ko nang naisugal ang bawat sentimong pinaghirapan ng kambal mo. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Pinanood kita. Pinanood kong dumanak ang dugo mo habang hinihintay kong malagutan ka ng hininga para makuha ko na ang titulo ng lupa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na biglang lumitaw. Ang mga kutsara at tinidor ay napatigil sa ere. At ang bawat panauhin ay tila naging rebulto sa kani-kanilang upuan. Sa malaking screen, hindi mga litrato ng pamilya ang lumabas, kundi ang malinaw na kopya ng insurance policy ni Clara na may pekeng pirma ni Tomas. Kasunod ang video ni Aling Rosa na nagsasalita sa loob ng kwarto ni Lara. Namutla si Tomas na tila isang bangkay. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa paanan ng entablado. Nag-iiwan ng basang mantsa sa pulang carpet. Mabilis siyang lumingon sa mga tauhan. Sumisigaw na patay ng makina. Ngunit ang bawat kontrol ay tila hindi na sumusunod sa kanya. Ano ito, Tomas? Ano ang ibig sabihin nito? Isang matanda at kagalang-galang na negosyante ang tumayo. Ang boses ay puno ng pandidiri. Bago pa makasagot si Tomas, ang pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas. Pumasok si Cindy, ang kanyang mga mata ay namamaga sa galit at ang kanyang buhok ay tila hindi naayos. Bit-bit niya ang isang makapal na sobre at isinaboy ang nilalaman nito sa gitna ng mga panauhin. Manloloko ka, Tomas! Sigaw ni Cindy. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bulong-bulungan ng mga tao. Sabi mo ay pakakasalan mo ako kapag nakuha mo na ang insurance ng asawa mo. Sabi mo ay wala na siyang silbi, kaya mo siya pinabayaan. Pero nalaman ko, wala ka na palang pera. Ninakawan mo rin ako. Ang gulo ay tuluyan ng sumabog. Si Aling Rosa, sa kanyang desperasyon, ay sumigaw at iwinagayway ang kanyang remote control. Huwag kayong maniwala sa kanila. Heto ang ebidensya na itong si Clara ay may kabit na abogado. Pinindot ni Aling Rosa ang remote. Ngunit sa halip na video ni Lara at Gabriel, ang lumabas sa screen ay ang kuha ng mismong kamera na inilagay ng matanda sa vase. Ngunit ang nakuhanan nito ay ang sarili niyang kilos habang ninanakawan ang bag ng isa sa mga bisita noong nakaraang linggo. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Aling Rosa. Lumuwa ang mga mata ni Tomas sa galit. Sa kanyang isip, ang lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng nakatayo sa kanyang harap. Nawala ang kanyang katinuan. Buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, handang sakalin si Lara sa harap ng lahat. Hayop ka, Clara! Papatayin kita! Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Lara. Hindi siya umiyak. Sa halip, nang marating ni Tomas ang kanyang harap, sinalubong siya ni Lara ng isang malakas at matunog na sampal
na nagpatumba sa lalaki sa sahig. Ang tunog ng palad ni Lara na tumama sa pisngi ni Tomas ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa anumang sigaw. Tumayo si Lara ng tuwid. Ang kanyang pulang bestida ay tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Inalis niya ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang boses, na dati ay pabulong, ay naging matatag at puno ng kapangyarihan. Wala na si Clara na kaya mong tapakan, Tomas. Wala na ang babaeng maaari mong saktan at lokohin para sa pera. Tumingin si Lara sa mga panauhin. Ang bawat salita niya ay kasing talas ng espada. Ako si Lara, ang kambal na pinaghirapan ang bawat sentimong kinurakot ninyong mag-ina. At ngayong gabi, kinuha ko na ang lahat. Ang kumpanya mo, ang bahay mo, at ang natitirang karangalan na wala ka naman talaga. Pumasok si Gabriel sa gitna ng ballroom. Kasunod ang 4 na opisyal ng pulisya. Ang mga posas na inilabas ng mga pulis ay nagdulot ng isang matalim na tunog ng bakal sa gitna ng katahimikan. Tomas Cruz, Aling Rosa Cruz, inaaresto kayo sa kasong attempted murder, falsification of documents, at large-scale estafa. Ang seryosong pahayag ng opisyal habang dahan-dahang pinupusasan ang nanginginig na si Tomas. Pinanood ni Lara kung paano kinaladkad ang mag-ina palabas ng ballroom sa gitna ng mga matang puno ng pangungutya at pandidiri ng lipunang dati ay pilit nilang kinabibilangan. Ang bawat hakbang ni Tomas patungo sa labas ay tila pagguho ng kanyang buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, ang cellphone ni Lara ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe ang lumitaw mula sa nurse na binabayaran niya sa ospital. Ma'am Lara, gising na po si Clara. Binabanggit niya ang pangalan ninyo. Nabitawan ni Lara ang kanyang hawak na baso. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan sa gitna ng kanyang galit ay dahan-dahang pumatak. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang pinakamalaking himala ay kasisimula pa lamang. Ang bawat tunog ng sirena ng pulisya na dahan-dahang lumalayo ay tila isang musikang nagtatapos sa isang mahabang bangungot. Sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin at ang mga bulong ng pagkapahiya, nakatayo si Lara habang pinagmamasdan ang huling anino ni Tomas at Aling Rosa na isinasakay sa sasakyan. Ang mukha ni Tomas, na dati ay puno ng kayabangan, ay tila isang basang sisiw na hindi makatingin ng diretso sa sinuman. Ang hiya, ang matinding kahihiyang nararamdaman ng isang tao sa harap ng kanyang kapwa, ay mas masakit pa sa anumang latay ng latigo. Ang bawat sulyap ng pandidiri mula sa kanilang mga dating kaibigan ay tila mga turok ng karayom sa kanilang natitirang dangal. Tapos na, Lara. Wala na sila, ang mahinang sabi ni Gabriel. Ramdam ni Lara ang mainit na palad ng abogado na pumatay sa nanginginig niyang balikat. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Kasama nila si Maya na kahit bata pa ay tila nararamdaman ang bigat at saya ng sandaling iyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel ay tila isang hakbang patungo sa liwanag. Sa loob ng sasakyan, walang masyadong salita. Tanging ang malalim na paghinga ni Lara at ang mahinang pag-ungol ng hangin sa labas ang maririnig. Nang marating nila ang puting pintuan ng kwarto ni Clara, biglang napatigil si Lara. Ang kanyang kamay na nasa hawakan ng pinto ay nanigas. Isang matinding konsensya ang biglang sumampal sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Ninakaw niya ang pagkatao ng kanyang kapatid, ang buhay nito, at maging ang panganib na dapat ay para dito. Paano niya haharapin ang kapatid na naging biktima ng lahat, habang siya ay nanatiling ligtas at malakas? Hindi ko kaya, Gabriel, pabulong na sabi ni Lara. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Parang ninakawan ko siya. Ang sakit-sakit isipin na habang nagdurusa siya, ako ang nagpapasya para sa buhay niya. Lara, hindi ka magnanakaw. Ang seryosong sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang kabilang kamay.
Ikaw ang kanyang tinig nang mawalan siya ng boses. Ikaw ang kanyang lakas nang maubos ang sa kanya. Kung wala ka, baka wala na tayong babalikan ngayon. Pumasok ka na. Hinihintay ka niya. Dahan-dahang itinulak ni Lara ang pinto. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng hangin mula sa bentilador ay sumalubong sa kanya. Doon, sa ibabaw ng malinis na kama, nakaupo si Clara. Ang kanyang mukha ay maputla at payat. Ang kanyang mga mata ay tila lulubog na. Ngunit nang makita niya si Lara, isang mahinang ningning ang lumitaw sa kanyang paningin. "Mama!" Ang sigaw ni Maya ay puno ng kagalakan habang mabilis na tumatakbo patungo sa kama at niyayakap ang kanyang ina. Nabitawan ni Lara ang kanyang bag. Napaluhod siya sa gilid ng kama. Hindi na mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat hikbi niya ay tila naglalabas ng lahat ng lason na naipon sa kanyang dibdib sa loob ng maraming linggo. "Clara, patawad. Patawad dahil wala ako sa tabi mo. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ito sa iyo." Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat galaw nito ay tila isang sakripisyo ng lakas. Inilagay niya ang kanyang palad sa pisngi ni Lara. Hinahaplos ang parehong mukha na taglay nilang dalawa. Isang mahina at basag na ngiti ang gumuhit sa labi ng kapatid. "Lara, salamat kapatid ko." Ang pabulong na sabi ni Clara. "Naramdaman kita. Sa bawat gabing madilim, naramdaman kong may lumalaban para sa akin. Salamat, dahil hindi mo ako pinabayaan." Ang sandaling iyon ay tila isang banal na tagpo. Ang dalawang magkakambal na pinaghiwalay ng tadhana at pinag-isa ng sakit ay muling nagkadaupang palad. Ang gintong sandaling ito, ang simpleng pagdait ng kanilang mga balat, ay mas mahalaga pa sa anumang yaman sa mundo. Lumabas muna si Lara sa pasilyo upang bigyan ng oras ang mag-ina na magkapiling. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader ng ospital. Humihinga ng malalim habang dinadama ang kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa kanya. Wala na ang takot, wala na ang puot. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang unang sikat ng araw ay dahan-dahan nang sumisilip. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon na yari sa pulang pelus. Ang kanyang mga mata, nang lumingon kay Lara, ay puno ng isang tanong na matagal na niyang gustong itanong, ngunit naghihintay lamang ng tamang panahon. Ang katarungan ay nakamit na, ang kapatid ay ligtas na, ngunit ang puso ni Lara ay tila may isa pang pintuan na kailangang buksan. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng bagyong sumira sa katahimikan ng kanilang mga buhay. Ang bango ng bagong luto na pandesal at ang tamis ng asukal ay nanunuot sa hangin ng maliit na panaderyang binuksan ni Clara sa ibaba ng kanilang bagong tahanan. Ang bawat piraso ng tinapay na kanyang hinuhulma ay tila simbolo ng muling pagbuo sa kanyang sariling pagkatao. Isang pagkataong hindi na muling magpapaapi. Nakaupo si Lara sa isang sulok, pinagmamasdan ng kanyang kapatid na masayang nakikipag-usap sa mga mamimili. Wala na ang maputlang anyo nito. Ang mga pisngi ni Clara ay mayroon na muling kulay ng rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa tuwing maririnig ang tawa ni Maya na naglalaro sa labas. "Lara, ubusin mo itong kape mo. Masyado ka na namang nag-iisip." Ang malambing na sita ni Clara habang inilalapag ang isang platito ng mainit na ensaymada sa tapat ng kanyang kambal. Hinawakan ni Lara ang kamay ng kanyang kapatid. "Iniisip ko lang, Clara, kung sapat na ba ang nagawa ko. Minsan, nakakaramdam pa rin ako ng takot na baka isang araw ay magising ako at wala na naman ang lahat ng ito." Umupo si Clara sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. "Ang takot ay bahagi na ng ating kwento, Lara. Pero ang mahalaga ay hindi na tayo nag-iisa. Ang sakripisyo mo ang naging tulay
para makarating tayo rito. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa mga gabing wala ka dahil ang presensya mo ngayon ang nagpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kahit anong galit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lara ang tuluyang pagkalas ng mabigat na kadena ng konsensya sa kanyang dibdib. Ang kapatawaran ni Clara ay ang huling gamot na kailangan ng kanyang sugatang kaluluwa. Ang gintong sandali na ito, ang simpleng pag-uusap ng dalawang magkakapatid sa ilalim ng sikat ng araw, ay ang pinakamalaking kayamanan na nakamit niya. Higit pa sa anumang kumpanya sa Dubai. Samantala, sa isang madilim at masikip na selda sa loob ng kulungan ng probinsya, si Tomas ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang kanyang mamahaling tuksido ay napalitan ng kupas na orange na uniforme. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon at ang mga boses ng mga taong kanyang niloko. Ang balita na ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Namamalimos at iniiwasan ng lahat ng dating kakilala dahil sa hiya ay ang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa kanyang espiritu. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging tumpak. Nang sumapit ang hapon, nagtungo sina Lara at Gabriel sa dalampasigan ng Batangas. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang at ang pagaspas ng mga dahon ng niyog ay tila isang musikang nagpapakalma sa paligid. Ang langit ay may kulay ng ginto at kahel, isang perpektong sining ng kalikasan bago ang paglubog ng araw. Huminto si Gabriel sa paglalakad at hinarap si Lara. Ang ihip ng hangin ay dahan-dahang pinaglalaruan ang maikling buhok ni Lara, ang kanyang bagong estilo na sumisimbolo sa kanyang tunay na pagkatao, hindi na bilang anino ni Clara, kundi bilang si Lara na matapang at malaya. Lara, sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang bawat sakripisyo mo. Nakita ko ang bawat luha at ang bawat laban. Ang panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at puno ng katapatan. Inilabas niya ang maliit na pulang kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ang nagniningning na diamante sa loob ay tila sumasalamin sa liwanag ng papalubog na araw. Ayoko nang maging abogado mo lang o maging kakampi sa giyera. Gusto kong maging tahanan mo. Gusto kong ako ang gigisingan mo sa bawat umaga at ang huling mukhang makikita mo bago ka matulog. Nang walang takot, nang walang pagpapanggap. Lara, papayag ka bang maging asawa ko? Naramdaman ni Lara ang init ng mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Hindi ito ang sakit ng nakaraan, kundi ang tamis ng hinaharap. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at hinayaan ang kanyang noo na sumandal sa dibdib ni Gabriel. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng lalaki. Isang ritmong nangangako ng habambuhay na proteksyon at pagmamahal. Oo, Gabriel. Tatanggapin ko ang tahanan mo. Ang pabulong na sagot ni Lara. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Lara. Isang selyo ng kanilang bagong simula. Sa ilalim ng nag-aapoy na dapit hapon, ang kanilang mga anino ay naging isa. Ang bawat sugat ay naghilom na, ang bawat pait ay naging aral, at sa wakas, ang kambal na anino ay naging dalawang individual na malayang lumalakad patungo sa sarili nilang liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng aklat na dahan-dahang nailipat upang bigyang daan ang isang bagong kabanata. Sa likod ng malaking bintana ng kanilang bagong bahay sa probinsya, nakatayo si Lara habang pinagmamasdan ang malawak na hardin kung saan ang mga bulaklak ng gumamela at kalachuchi ay masayang namumukadkad sa ilalim ng sikat ng umaga. Ang bawat talulot ay may bitbit na hamog, tila mga kristal na sumasalamin sa linaw ng kanyang kaisipan ngayon. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya, malayo sa mga araw kung kailan ang bawat segundo
ay puno ng pagpapanggap at takot. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakabingi, kundi isang masayang awit ng kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng bakuran, naririnig ang masayang tawanan ni na Clara at Maya. Ang kanyang kapatid ay abala sa pagtuturo sa bata kung paano magtanim ng mga halamang gamot. Ang bawat galaw ni Clara ay may sigla at tiwala sa sarili. Hindi na siya ang ibong may bali na pakpak, kundi isang babaeng nakatuklas ng sariling lakas sa gitna ng pagsubok. Sa bawat ngiti ni Clara, nararamdaman ni Lara ang sagot sa unang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya.